Rian POV. Masayang ibinalita ni Nadia, na maganda na ang kondisyon ni Mama, at ang sabi ng doktor ay pwede na muna namin siyang iuwi. Medyo stressed na rin kasi si Mama sa ospital, at lalong nadidepress, kaya naman hinayaan na siya ng doktor na umuwi muna sa bahay. May bahay si Zeus sa Quezon City, at doon muna kami pansamantalang tutuloy. Dalawa lang kasi ang kwarto sa kondo, at hindi kami magkakasya. Nakaayos na ang mga gamit namin para sa paglipat, at excited na ang kambal, dahil makikita na ulit nila ang mamita nila. Nauna na kami doon, dahil may inaayos pa sila sa ospital. Sinundo naman kami ni William, ang isa sa mga kasamahan ni Zeus sa grupo niya. Wala pang masyadong traffic kaya naman agad kaming nakarating sa bahay. Malaki ito at halatang alaga sa linas, at maintenance. Maluwag din ang bakuran, kaya naman may pwedeng paglaruan ang kambal. Secured din naman dahil may sensor ang gate, at hindi basta-basta makakapasok ang kahit na sino. Welcome po ma'am. Masayang bati ng kasambahay, na nakaabang agad sa pagdating namin. Ako po Rian. Eto naman po ang kambal na anak ko. Pakilala ko sa sarili. Ay opo, naipagbili na po kayo sa akin ni Sir Zeus, magalang na sagot nito. Tara na po kayo sa loob, ituturo ko po ang kwarto nyo. Salamat, matipid na sagot ko. Sumunod kami at mas namangha ako sa ganda ng interior ng bahay. Lahat ng gamit dito ay primera klase. Sa bagay may kaya naman talaga ang pamilya ni Zeus. May business din ito pero hinayaan niya na ang kapatid niya ang mamahala, dahil mas tumutok siya sa organisasyon. Ang alam ko ay malapit na kaibigan ni Mama Annabel, ang daddy ni Zeus. Malaki ang kwarto na nilaan nila para sa kambal. There are 2 separate beds, at dahil tinuruan ko na maging independent sila ay iba ang kwarto ko. Nakarinig ako ng ingay sa baba, kaya naman agad kong tinawag ang kambal para bumaba, dahil nandito na sila Mama. Mamita. Excited na yamakap ang dalawa kay Mama. Nakaupo ito sa wheelchair, at masayang inilahad ang kamay sa dalawa. My angels. Mamita missed you so much. Ani Mama, we missed you to Mamita. Are you okay now? Are we going home now? Tanong ni Megan. We will stay here for a while until Mamita recovers well. For now this will be our home. Paliwanag ni Hazel, sa kahinalikan sa ulo ang dalawa. Okay Ninang. We promise we will pray hard for Mamita. They said habang nakataas ang kanang kamay at nanunumpa. That's my babies. Masayang wika ni Nadia, sabay high five naman sa mga ito. Okay, that's it. Mamita needs to rest, sabi ni Hazel. Tinulak naman ni Zeus ang wheelchair, para madala si Mama sa kwarto niya na nandito lang sa baba. Gusto mo muna bang kumain Mama? Tanong ni Tanya, pero tumanggi ito, at gusto daw muna nitong matulog. Pagkatapos namin may ayos si Mama, ay lumabas na kami sa sala. Naiwan naman ang kinuha ni Hazel na private nurse, para may magbantay dito. Kumusta naman ang project niyo ni Papa Nathan? Tanong ni Tanya, nang makaupo na kami lahat. Umalis muna sandali si Zeus, at may aasikasuhin daw. Hindi okay. He is seducing me. Inis na sagot ko, what? Ano pala balak niyang gawin sa'yo? Kabit. Mataas ang boses ni Tanya, at halatang hindi nagustuhan ang sinabi ko. Hindi naman siguro. Maybe he just wants you to come out, and tell him everything. Ayaw mo pa kasing aminin para matapos na Sermon ni Hazel. Paano ang mga anak ko? Alam niyo naman kung ano ang kinakatakutan ko Tanggi ko sa kanila. Di ba sinabi naman namin sa'yo, na hindi namin papayagan yun? Ani Nadia. I shook my head. Naguguluhan talaga ako. It's better to do it now Rian. Habang tumatagal lalong hihirap yan. Hazel warned me, pero para sa akin, hindi ako aamin. Masasaktan lang ako pag ginawa ko yun. Nagpaalam na ako sa kanila, pagkatapos naming magtanghalian. Kailangan kong pumunta sa site at i-check ang project. Baka kasi malaman ni Nathan na wala ako dun, at bigla pull out ito sa amin. Mabilis akong nakarating sa site, at namataan ko si Franz at Engineer Torres na nag-uusap sa tent. Good afternoon. Bati ko sa kanila. They just nodded and continued to talk. You just arrived. Tanong ng isang baritonong boses,
Kaya medyo napapitlag pa ako sa gulat. Yes sir, may inasikaso lang po ako sa family. Good afternoon po. Bati ko kay Nathan pagtayo ko, I want to show you something. Sabi ni Nathan, kaya napatingin ako sa mukha niya. Ano po yun? I asked and he just asked me to follow him. Naglakad si Nathan, hanggang sa marating namin ang sasakyan niya. Nagtaka naman ako nang buksan niya ang passenger seat. Get in. Utos niya. What? Saan naman tayo pupunta? Medyo kinabahan ako sa gusto niyang mangyari. Pumasok ka na lang. End of discussion. Anito at halos itulak pa ako papasok. Wala na akong nagawa, kung hindi ang sumunod sa gusto ni Nata. Kaya ko naman siyang labanan, just in case may masama siyang balak sa akin. Hindi ko alam kung saan kami papunta, pero nanatili lang akong tahimik. Ayaw ko siyang kausapin, at nanatili lang ang tingin ko sa daan o kaya sa bintana. May 3 oras ata kaming bamiyahe, at kahit nangangawit na ako ay hindi ako nagreklamo. Habang tumatagal ay parang pamilyar sa akin ang lugar na pinagdalhan niya sa akin. Hindi ako maaring magkamali, nasa Tagaytay kami. Ano naman bang pakulo nitong lalaki na ito? Tinahak namin ang parehong daan, paakyat sa lote niya, and to my surprise hindi na ito bakante. May nakatayo ng bahay, na natano ko mula sa malayo. Gustong umiyak ng puso ko sa nakita ko. Sila ba ni Jade ang bumuo nito? Si Jade ba ang tinutukoy niya noon na tamang tao? Paghinto namin sa tapat ng bahay, ay halos mapigil ko ang hininga ko. I tried to calm down, at hindi mag-react dahil for sure mahahalata ako ni Nathan. What do you think? Tanong nito sa akin, pagkatapos ay lumabas ng sasakyan. Anong what do I think? Halos magkanda buhol-buhol ang paghinga ko. He made my design. Ipinatayo niya ang ginuhit ko noon, bago ako kuhain ni Norman dati. He made it come true. And I love it kasi ang ganda ng kinalabasan. Sobrang nasunod lahat-lahat ng iginuhit ko. Maganda ba? Tanong ni Nathan, habang nakatingin sa mata ko, at para makaiwas dito at iginala ko ang mata ko sa bahay. Yeah, maganda siya. Is this yours? Tanga-tangahan lang ang peg ko for today. Pati ba ito nakalimutan mo na? Biglang tanong ni Nathan. Tuldok. Ang alin? This. You made this, baby. Malungkot na sabi ni Nathan. No, hindi ako pwedeng umamin. Well, wala akong matandaan na may ginawa akong ganito, sir. I made my voice stern, para mapanindigan ko ang kasinungalingan ko. Bakit ba ayaw mong sabihin ang totoo, Shira? It's been 4 years. You have been killing me for 4 years. Pinigil kong maiyak sa mga salitang binitawan ni Nathan. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa kanya, and I admit that I'm scared. Duwag ako sa magiging reaksyon niya. Sa galit na maaring ibuntun niya sa akin. Honestly, wala po talaga akong alam sa mga sinasabi niyo, sir. And this is not part of my job, kaya kung pwede lang po, bumalik na tayo. Matigas kong sagot kay Nathan. No, we will stay here, until you realize na ikaw si Shira. Until you come to your senses, and tell me the truth. Galit na sigaw ni Nathan. Hahanapin ako ni Franz. Your boyfriend, he said as if he is mocking me. Nagiging personal ka na, sir. Ano naman kung boyfriend ko siya? Biglang nagdilim ang mukha ni Nathan. Agad niya akong sinunggaban ng halik, at hindi ko napaghandaan iyon. Isinandal niya ako sa kotse, while trying to kiss me hard. Naramdaman ko ang kamay niya sa leeg ko, caressing it, and oh my God, pakiramdam ko may ihina ako sa sensasyong dulot nito. Nathan, it was supposed to be a protest, pero parang ungol ata ang lumabas sa lalamunan ko. You can't deny me, baby. I know you too well para hindi kita makilala. He said as he breathed deeply. He kissed me again, at wala nang nagawa ang utak ko sa pagtugon ng katawan ko. I kissed him back. I so missed kissing him. Napadilat ako nang lumayo si Nathan, and I saw him smiling. Hinayla niya agad ang kamay ko papasok sa bahay. Hindi ko na nabastahan ang loob ng bahay, at ang disenyo nito, dahil agad na niya akong binuhat paakyat sa hagdan. He reached for my lips, at hindi niya iniwan iyon, hanggang sa may higa niya ako sa kama. This is wrong.
He have Jade. He is married. But my reasoning is clouded by my desire and my longing for the man I love. Pagkalapat ng likod ko sa kama, ay agad akong hinalikan ni Nathan. All my defenses are down, at wala na akong nagawa kundi ang tugunin ng yakap at halik ng lalaking nasa ibabaw ko. My mind is saying no, pero hindi ko na kayang paglabanan ang kasabikang nararamdaman ko. Tanging si Nathan lang ang may kakayahang gawin ako ng ganito. Tinanggal niya agad ang zipper ng dress ko sa likod, at ibinaba iyon without leaving my lips. Napatingala ako nang nagsimulang maglakbay ang mga halik niya sa leeg ko, hanggang sa balikat ko, at tuluyan na akong tinipok ng apoy, ng pagnanasa, at tuluyan akong inangkin ni Nathan. Bumagsak si Nathan sa harap ko habang habol ang hininga niya. Agad ko naman siyang pinaalis doon, at kahit nanakit ang katawan ko ay pinilit kong tumayo, para hadjilapan ang mga damit ko. Where are you going? Bigla si Nathan na tumayo at hinayla ang braso ko. I wanna go home. Pumiksi ako kaya nabitawan niya ako. We are both naked and here we are fighting with each other. No. Sa palagay mo after everything that had happened, papakawalan pa kita. He was angry again. Mr. Escalantes, it's just make love. Plain and simple. Ginusto mo at ginusto ko. We enjoyed and that's it. I tried to look bitchy in front of him, at nakita ko kung paano si Nathan nagulat. Don't make a big deal out of it. Now can you take me home? He didn't answer. Kaya naman tumalikod na ako, at nagpuntang banyo para ayusin ang sarili ko. Tama na ang isang beses na katangahan. Hindi na dapat maulit pa. Pagkatapos kong magbihis, ay nagtagal pa ako ng ilang sandali sa loob. I tried to compose myself, saka ako lumabas mula dito. I saw him sitting on the bed. Nakabihis na ito at waring nakatulala. Tumikim ako and it got his attention. Agad siyang lumapit sa akin, at niyakap ako ng mahigpit. Baby, here was longing in his voice, pero hindi ko iyon pinansin. Hindi na dapat. Nagkamali na kami. Nangyari na. Hindi na dapat maulit. I want to go home. Mahinang sabi ko, I know every part of you, Shira. Please don't do this to me. Bumalik ka na please. He pleaded pero hindi ako dapat bumigay, magiging magulo lang ang lahat. Paano si Jade at ang anak nila? Paano din ang mga anak ko? Mga bastardo tapos ako dakilang kabit. Hindi ko pinag-arap kaya kahit mahal na mahal ko siya, hindi ako susugal. Hindi ako si Shira. Please, wag mo nang ipilit. Kinalas ko ang yakap ni Nathan sa akin, at saka siya tiningnan ng matalim. Wala kang obligasyon sa akin, dahil hindi mo ako pinilit. I just hope that what happens here, we leave it here. Pagtatapos ko sa usapan, at saka ako na unang lumabas sa pinto, kung hindi si Nathan susunod, pues maghahanap ako ng ibang sasakyan. Naalala ko na nasa bag ko pala ang phone ko, at naiwan ko yun sa site. Nilingan ko si Nathan, pero hindi siya sumunod kaya naisipan kong maglakad na lang, at bahala na kung saan ako mag-aabang ng masasakyan. Hindi pa man ako nakakalayo, nang marinig ko ang tunog ng nabasag na bagay. Nakaramdam ako ng takot at naalala ko si Nathan, kaya walang pag-aalinlangang tumakbo ako pabalik sa bahay. Natagpuan ko si Nathan na nagdudugo ang kamay, at nang lapitan ko iyon, ay nakita kong basag ang salamin ng bintana. Ano bang ginagawa mo? Tanong ko saka ko kinuha ang duguan niyang kamay. Agad ko siyang dinala sa kusina, at itinapat sa gripo ang sugat niya. May nakita akong kitchen towel, at iyon muna ang inilagay ko sa sugat niya. May first aid kit ka ba dito? Tanong ko sa kanya. Hayaan mo na. Pag naubusan ako ng dugo, mamatay na din ako, at makakasama ko na si Shira. Pigil ni Nathan sa akin, saka may kinuha sa bulsa niya. Hinagis niya sa mesa ang susi ng kotse, at some handle sa upuan. Take my car. Mauna ka nang umuwi. I rolled my eyes. Hindi ka mamamatay kung yan lang. Dapat yang palso mo ang hinihiwa mo kung gusto mo palang mamatay. Inis kong sagot sa kanya, without a warning tumayo si Nathan, at lumapit sa mga basag na bubog. Kumuha siya ng isang malaki saka humarap sa akin. Will this do? Itinapat niya sa palso niya ang basag na salamin, kaya nanlaki ang mga mata ko.
Get out! Sigaw ni Nathan sa akin. Nathan, hindi. Tigilan mo ito. Nakaramdam ako ng takot. I said get out. Kung hindi ko na talaga makakasama si Shira, mabuti pang mamatay na lang ako. Siya lang ang kailangan ko. Siya lang ang gusto ko. Get out. Nasapo ko ang bibig ko, and forced myself not to cry. You are not my Shira. Definitely not. My Shira will never think that it was just make love. Hindi niya makukuhang sabihin sa harap ko yan, kaya umalis ka na. Agad si Nathan N nawala sa harap ko, at pumasok sa kwarto dala ang basag na salamin. Agad ko naman siyang sinundan, pero nilock niya agad ang pinto. Nathan, buksan mo ito. Sigaw ko na sinabayan ko ng pagpihit ng seradura, pero nanatili siyang tahimik sa loob. Nathan, open the door. Sigaw ko ulit. Nakarinig pa uli ako ng pagkabasag sa loob, kaya lalo akong nakaramdam ng takot. Nathan, please. Open the door please. There was a long silence, pero pinapatuloy ko ang pagkalabog ng pinto. Nathan, open the door. Malat na ako kakasigaw, pero hindi parent siya kumikibo sa loob. Don't do this please. No please. I felt helpless. Paano kung sinaktan na nga nito ang sarili niya? Nathan. Napaiyak na lang ako sa pinaghalong takot at kaba. Nate. Please open the door. Long silence followed, hanggang sa narinig ko ang pagbukas ng pinto, at nakita ko si Nathan na hilam na din ng luha ang mata. Niyakap niya ako ng mahigpit. My baby Shira is back. I even cried harder. Nakaupo kami ni Nathan sa den, after I cleaned his wound. The place is perfect for the beautiful view, kaya naman naglagay ako ng ganito sa bahagi ng bahay na ito. I was leaning at his chest, while he was planting kisses on my head, and caressing my back. Hindi ko na mapigil kanina ang takot, that he might hurt himself, kaya naman napilitan na akong umamin. I got nowhere else to hide, at kailangan kong gawin yun para mailigtas ko si Nathan. Baby, tawag niya sa akin. Ham, I asked, saka ako yamakap ng mas mahigpit. I just want you to know that I love you. And I already knew everything. Dad explained it to me, and I'm sorry for what Uncle Fonz and Dom did to your family. He kissed me again, and I sighed. I'm sorry, Nate. I'm sorry for leaving you. Natakot ako. I was scared na pag malaman mo ang totoo, at ang lahat ng nagawa ko, hindi mo ako matanggap. Tears rolled down my face, kaya lumayo ako sayo, at pinahid ang mga luha ko. You underestimated my love for you, baby. And sorry if hindi ko naparamdam sa'yo, na pwede mo akong pagkatiwalaan. I don't justify what you did, but I think it is also not your fault. Biktima ka lang din naman. He smiled sweetly at me and kissed my forehead. I love you, and everything about you. May it be your good or bad side, lahat kaya kong mahalin, at tanggapin. Just please don't leave me again. I love you, Nate. Mahal kita, pero paano si Jade? Tanong ko habang gumuhit ang sakit sa puso ko. If I will be his kept woman, then so be it. What about her? He asked while his brow furrowed. May anak kayo. Kayo ang pamilya. So paano ako? Again I cried, dahil ang hirap isipin na magiging pangalawa lang ako sa buhay ni Nathan. Did you really think that we are together? At may anak pa. He was laughing, kaya naman nahampa ko uli ang dibdib niya. Ouch! Isa pa yan. Ikaw lang ang babaeng nakilala ko, na may mabigat na kamay. Isa pa yan sa mga palatandaan ko sa'yo. He said while caressing his chest. So ano nga? Inis na sigaw ko. Yes, she is married, but not with me. And may anak siya, si Brian, but of course, hindi ako ang tatay. Namilog ang mata ko sa mga sinabi ni Nathan. But I saw you too. Sa mall. I said, so he just sighed. I'm just helping her out. He said, and he told me everything I need to know. So you see, wala akong naging iba simula nang mawala ka. I'm already starting to see myself as an old man, with no wife, no kids. That's how I love you, Shira. Wala na akong mamahaling iba maliban sa'yo. I cried my heart out when I heard his words.
He is so loving and true, samantalang ako, nagawa ko siyang saktan at lokohin. And it is really not fair. Yumakap agad ako sa kanya, while uttering my sorry nonstop. He just calmed me down and said that he understands. Ang mahalaga nandito ka na. We can start building our family. Masyado nang mahaba ang 4 na taon, baby. Masyado nang maraming taon ang nasayang. I just nodded. Maybe he will be more happier when he meets the twins. At paghahandaan ko ng bonggang-bongga ang pagtatagpo nilang iyon. We just stayed there for a while, hanggang sa inaya ko na siyang umuwi. Ayaw niya sana dahil gusto niyang dito kami matulog, pero hindi na muna ako pumayag. Hahanapin ako ng kambal, at hindi ko sila matawagan dahil wala sa akin ang gamit ko. I just said that I need to go home, because of Mama Annabel. Ipapakilala kita sa kanya pag medyo malakas na siya. He held my hand as he was driving. Nag-alala pa nga ako sa sugat ni Nathan, but then he said that it is okay. Actually, nakilala ko na siya. He glanced at me and smiled. What? How? Nagtatakang tanong ko, dahil hindi naman iyon nabanggit ni Mama sa akin. Well, nakipag-meeting siya sa akin, when she knew about the investigation that I was doing about you. Sinabi niya na she loves you so much, and she will do anything to protect you. She also asked me to love and protect you too. Yun nga lang hindi ko ata nagawa iyon, kasi nasaktan ka pa rin ni Uncle Fonz. Mahabang paliwanag ni Nathan. My heart beated fast for Mama. Talagang mahal na mahal niya kami, na parang galing talaga kami sa kanya. So pinaimbestigahan mo pala ako? I asked and he nodded. Well, nung time na hindi kita mahanap, buhat nung unang pagkikita natin sa club, pinahanap na kita. Kaso hindi daw nag-exist si Shira Cortez according to Jeric, so I asked him to dig some info about you. That's when Ma'am Annabel interrupted. He smiled widely while looking at me. That's how crazy I am for you. Dinala ni Nathan ang kamay ko sa mga labi niya, and gave it a brief kiss. Hindi talaga nauubusan si Nathan ng pakilig. He is the only one who can make my heart skip a beat and flutter. Hindi ko inalintana ang mahabang biyahe, dahil parang kulang pa nga ang oras para sa aming dalawa. Tama naman siya, 4 years have been wasted, and kailangan naming bumawi sa isa't isa. Hindi na siya pumasok sa loob at pabor naman sa akin iyon, dahil hindi pa ito ang oras para makilala niya ang kambal. As I've said, I want to surprise him, and since malapit na ang birthday ni Nathan, balak ko na doon ipakilala sa kanya ang mga bata. I'll see you tomorrow at work. Tanong ni Nathan. Nasa loob pa kami ng sasakyan, dahil ayaw pa niya akong pababain. Kailangan mo ba talagang magpunta doon? I was smiling at him. Of course. That is the first project of BMA, so I need to be there, baby. Suck. Istorbo ka lang sa work ko. I was just teasing him, at mukhang humandar na naman ang pagkaseloso niya. Fire that Franz guy. I don't want him near you. Banta niya pa. Hey, Franz is my colleague, okay? Magaling yun at kailangan ko siya dun. Paliwanag ko. Nah, you don't him. Send another one. He grabbed me and kissed me savagely. We both stopped kissing each other, when we are gasping for air already. He traced his thumb on my lips. Send another one, okay. Nakataas pa ang kilay ni Nathan. No, I told you, I need him there, dahil siya ang sasalo sa trabaho ko, kapag bigla na lang akong mawawala sa site ng dahil sayo. I glared at him and he just laughed. Okay, basta ayokong nakikita na nagdidikit kayo ha. Stay away from him. Masakit sa mata. He was obviously jealous kaya natawa na lang ako. He is harmless, believe me. Baka nga mas type ka pa niya, or yung 4 na kaibigan mo kesa sa akin. What? Is he? Yes. Exactly. So no need to be jealous, okay? Napangiti na lang ako dahil para siyang nabunutan ng tinik. After more minutes, umalis na din si Nathan sa wakas. I felt like I was walking on cloud 9, habang papasok ako ng bahay. Oy, ngiting tagumpay ah. Ang ganda ng bungad ni Tanya. Pang-asar agad.
Nasaan ang kambal? Tanong ko pa para makatakas ako sa pang-asar niya. Nasa taas na, hindi na kinaya ng powers, nakatulog na sa paghihintay. Sumulpot mula sa likuran ko si Nadia na may dalang kape. Naupo muna ako sa sala, tutal tulog naman na ang kambal. Mamaya ko na sila sisilipan. So, nakangising sabi ni Nadia. Anong so? Hoy bruha ka, nandito ka na pala. Nagulat ako at pati si Franz nandito. Aba mukhang dito pa matutulog. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko, tingnan mo itong babae na ito. Palibasa wala kang utang na loob. Malakas na tumawa ang dalawa. Sinalo ko ang trabaho mo, inuwi ko pa yung mga gamit mo dito. Tapos ganyan ka, nagtatampo ang tinig nito. Dito ka ba matutulog? Tanong ko kahit obvious naman, dahil nakapantulog na ito. Nadiligan lang, naging bobo na. Malamang, sabi ni Zeus, welcome ako dito, kaya starting tomorrow, dito na muna ako. Paliwanag niya, kamusta naman kayo ni Nathan? Nadia asked. Nag-usap na kami and we got back together. I announced kaya natahimik sila bigla. Bobo talaga pag umiibig. Iling ni Franz. Hoy baklito nakakadalawa ka na sa bobo na yan ha, tumawa sila lahat sa term na ginamit ko. So ano, payag ka maging number 2? Tanong ni Nadia. They are not together. May asawa na nga si Jade, pero hindi si Nathan. Magkaibigan na lang sila. Napao na lang sila sa sinabi ko. And the kids. Paalala sa akin ni Nadia. Ipapakilala ko sila. And I have a plan para maging memorable. Ay, skimang babita. Sinamon ko ng tingin si Franz, saka ko siya binyantaan. Naranasan mo na bang matulog ng patiwarik? Ay eto naman, di na mabiro. Hi Ma'am Rian. Kamusta po kayo? Maayos po ba ang dilig nyo, este ang araw nyo? Tawa ng tawa ang dalawa, kaya kinuha ko ang throw pillow sa tabi ko, at hinampas siya noon. Nagladlad lang mapang-asar na. Nathan POV. Walang pagsidla ng kaligayahang nararamdaman ko ngayon. Shira or should I say Rian, is back in my life again. Kailangan ko nang sanayin ang sarili ko na tawagin siyang Rian, because that is her real name. Gusto na niyang kalimutan ang buhay niya bilang Shira, at ganun din ang gusto ko. I wanted US to start Rian Alonzo, a beautiful name suited for a very beautiful woman. I called her first thing in the morning, and she said na papunta siya sa office ko ngayon, with his co-architects, para i-finalize ang plano ng building with my engineers. I told her that I will see her there, dahil may pupuntahan pa ako. Kagabi kasi napanaginipan ko ang kambal, and I really had this urge to see them today. Naisip ko ding ipakilala sila kay Rian, and knowing how lovable the kids are, I'm sure magugustuhan sila nito. Agad akong naligo pagkatapos kong uminom ng kape, para makapunta agad ako kung saan nakatira ang mga bata. It took me half an hour, para makarating dun and after parking my car, agad kong tinawagan si Yaya Gina, the subscriber cannot be reached. Please try again later. Pinatay ko ang phone at agad na nag-dial ulit, pero ganun pa rin ang sagot. I was worried kaya naman bumaba agad ako, para puntahan ang dalawang guard na naka-duty, at nang makapagtanong. Ay yung nasa unit 176 po. Yung cute na kambal. Tanong ng isang guard. Si Megan at Mitchell po. Nako umalis na po sila dyan, sir. Lumipat na po, sagot naman ng isa pang guard, oo nga sir. Nakakamiss yung dalawang yun. Bukod sa mababait na mga bata, mga bibo at magalang. Sabi ng unang guard while smiling. Napangiti ako sa narinig ko. They are really friendly kids, and it seems that everybody loves them. Hindi ba nasabi kung saan lilipat? Tanong ko sa kanila. Hindi po sir Mad-alien po kasi, at hindi po kami ang naka-duty, kaya hindi namin naitanong. He sounded sad hindi man lang nga po kami nakapagpaalam sa kambal. I sighed, pati ako nalungkot. Kumuha ako ng isang calling card sa wallet ko, at inabot iyon sa kanila. Please call me when you have any info, kung saan sila lumipat. Pakiusap ko sa guard. Binasa niya ang card saka tumango at ngumiti sa akin. Kayo po ba ang daddy nila? Tanong ng isa sa kanila, kaya nagulat ako at napatingin sa kanila. Bakit mo naman natanong?
Nagsimulang kumabog ang dibdib ko. I remembered what my friend said, na kamukhang kamukha ko daw ang dalawang bata. Kamukhang kamukha mo po kasi sir. Lalo na si Mitchell. Para kayong pinagbiyak na bunga. Oo nga po sir. Si Megan naman po kamukha nyo din. Sang-ayon ng isa. Kilala nyo ba ang mommy nila? I don't know why I asked that. Posible kaya na may nabuntis ako noon. But as far as I can remember, I always use protection. Hindi ako nakikipag-make love nang walang proteksyon. Kahit pa sinasabi ng mga babae noon na nakapil sila, or may shot, hindi ako pumapayag. Ayaw ko ng complications, at ang magkaanak sa babaeng hindi ko naman mahal, ay problema. Hindi po kasi namin madalas makita ang mommy nila. Palagi pong umaalis. Mga yaya lang po talaga ng dalawang bata ang nakilala namin. Pagkarkwento nito, kanino ba nakapangalan ng unit? That is my last card, para malaman ko kung sino ang magulang ng mga bata. Ang alam ko po pinapaupahan lang sa kanila ang unit, sir. Hindi din po namin alam kung sino po ang may-ari, dahil hindi na namin saklaw yun. The other guard said, okay, salamat. Pero please pag may nalaman kayo, pakitawagan ako agad. Tumango naman ang dalawa, at nagpaalam na ako with a heavy heart, dahil mukhang hindi ko na makikita ang kambal. I was stuck in traffic, kaya naman pagdating ko sa office, ay tapos na ang meeting. Present as usual ang apat na itlog, na sa tingin ko ay kanina pa hinuhubaran ng mga mata Architect Franz Escalantes. Late ka na, maingay na salubong ni Aljan. Ryan's head turned to me, and I saw how her eyes sparkled upon seeing me. Agad ko siyang nilapitan at tinabihan sa mesa. Saan ka ba galing? She asked, and it looks like she is upset. May dinaanan lang ako, baby. Tapos naipit ako sa traffic, paliwanag ko dito. Papunta na kami sa site para sa soil testing. And if everything's okay, magsisimula na sila sa hukay. Sabi Engineer Torres, okay, sasama ka ba? Tanong ko kay Rian, may iwan kami dito para sa final layout na ipepresent sa inyo. Para kung may gusto ka pang ipabago, we can still adjust it habang hinihintay ang result ng testing. Rian answered, okay. Saka ako tumayo at hinayla si Rian. Hey! Awat niya, may pupuntahan lang tayo. Sabi ko sa kanya, sabay kuha ng bag niya sa mesa. Nagtatrabaho ako. Ano ka ba? Pigil naman sa akin ni Rian. Sige na po Ma'am Rian. Okay lang po kami dito. Minor revisions na lang naman po ang gagawin, kayang-kaya na namin ta, di ba team? That was Franz and he is smiling at me. Opo naman ma'am. Okay lang po. San gayon naman ni Kit? Si, kaya tara na. Besides magtatrabaho ka din naman sa akin, hinayla ko na ito kesa naman magreklamo pa. What? She asked, anong trabaho ba? Nako, kailangan mo ng iba yung lakas, para sa trabahong yan, Rian. Aljan answered, while everybody is laughing. Habang hindi pa naiintindihan ni Rian ang lahat ng pinagsasabi ni Aljan, ay pilit ko na itong hinayla palabas. Mahirap na baka modlat ang plano ko, pag nagalat sa akin ito. I just missed being with her, kaya naman balak kong ikulong ito sa penthouse. Madami siyang utang sa akin, at kailangan kong maningil. Literal na tigang ako for 4 years, and I want to congratulate myself dahil kinaya ko. Hoy! Escalantes! Nandito pa kami. Ano hangin lang kami ngayon sa'yo? Sita ni Franco, pero hindi ko nalang pinansin, and closed the door behind me. Nathan, nakakahiya naman. Nag-uusap pa kami. Reklamo ni Rian. Don't mind them. Kaya na nila yan. I just said casually. Pumasok muna kami sa office, para sa ilang papeles na kailangan kong pirmahan. Naupo naman siya sa sofa, habang nanunulas ang nguso dahil sa pagkainis sa akin. Good morning po, madam. Bati ni Teresa kay Rian, and she greeted her back. Where's Jonas? Tanong ko habang mabilis na pinipirmahan ang mga papeles. Nasa meeting po sir. Aalis ako, ibigay mo sa kanya ang ibang pwede niyang i-handle na commitments ko. The rest reschedule it. Utos ko dito, noted sir. Nagawi ang tingin niya kay Ryaness and she smiled. Grabe sir, mas maganda po pala si madam sa personal. Bagay na bagay po kayo. Kinikilig na sabi nito.
Napatingin naman si Rian kay Teresa, at sinundan ang direksyon kung saan ito nakatingin. Her jaw dropped as she saw her portrait, hanging in the wall. Tumayo pa ito at nilapitan iyon. Lumabas na si Teresa so I locked the door. I hugged her from behind, resting my chin on her head. Yan ang dahilan, kung bakit hanggang ngayon, buhay pa ako at matino ang isip. I kissed her head for seconds, and I get to smell the scent of her hair. It's a good thing na mahaba na uli ang buhok ni Rian. Mas gusto ko kasi yun, kaysa sa maiksi niyang gupit noon. Ganyan kita kamahal, alam mo ba yun? I love you so much, that I am ready to die, makasama lang kita sa kabilang buhay. She turned to me and hugged me, leaning her head on my chest. Until I heard her faint sobs. I'm sorry, Nathan. I'm sorry. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi kita dapat iniwan. Nasaktan kita at ang pamilya mo, dahil sa maling paniniwala. I'm sorry. Kasalanan ko lahat. Hey, baby. Look at me. Look at me. I said as I cupped her face covered with tears. She looked at me and I instantly kissed her forehead. I told you I understand everything. I even thanked the situation dahil nakilala kita. You mended me, baby. You made me believe in love again. You showed me how beautiful life is. You changed me. And that is what matters. I looked in her eyes and wiped her tears away with my thumb. Hindi ka masamang tao. Nagmahal ka lang, isa kang anak na nawalang ng magulang at kapatid, nasaktan, nagalit. Mali ang paraan mo, yes, at kung may maganda mang naidulot ang lahat, it is us, finding each other. We healed each other's wounded hearts, you understand. She just nodded and leaned on me again. Don't leave me again, okay? Whatever problems we have we will talk about it, okay? I promise. Hinding-hindi na kita liwan. I love you so much, Nathan. You and your love saved me from the dark, she said, and that is enough for me. She is enough for me. Our love is enough for me. At dito na po nagtatapos, ang 15 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.